JP, kailan ka last nakatanggap ng scam na message? I think counted ba yung mga ano, kahit hindi mo naman sinasagot or hindi mo pinapatos? Oo, counted yun. I think kagabi. Ano? Yung mga nanalo ng 1 million, tapos kailangan mag-reply lang. Maraming ganun. Tapos meron din sa email. Yung ano, may cancer siya. Tapos pinamanahan daw ako. Alam mo minsan, hindi ka ba nakatanggap ng ganun? Hindi ko maalala kung sa email, pero nakakatanggap ako sa IG. Ako sa email. Tapos minsan, hindi siya sa spam na pupunta. As in, sa inbox talaga. Tapos ako parang shit. Tapos tinetrace ko yung history namin, yung family history namin. I-check ang policy terms kung covered. Baka merong Ayala. Baka meron kaming kamag-anak sa Slovakia, ganyan. Asyendero pala. Oo. Ikaw, I think, ikaw kasi lagi kang pumapato sa mga ano. Oo nga eh. Palapatol ka eh. Nitong mga nakarang araw, dahil busy ako, hindi na ako nagre-reply. To be fair naman, hindi ka nagre-reply sa lahat. So yung mga scammers, wag kayo magtampo pag ko kayo nire-reply. Alam, baka hindi ko na-text yun. Pero, ang mas pumapatol ngayon sa mga scammers, kasi chinichika niya sa akin, si Dan. Tuwan-tuwa siya pag ano. Parang kasama na siya doon sa community. Parang nakaka-relate na ako. Nawa-one-up niya yung mga scammer. Sige, kasi lalo ngayon na papunta na tayo ng second half of the year. Papunta na sa mga bear months, malapit na. So, for sure, dadami ulit yung mga scammer. Yung bulsa nila ay, ano yung kasabihan na yun? Butas? Yung umaangat. Kasi diba kapag masyadong malalim. Di ba kasi kapag yung masyado daw malalim yung bulsa, kuripot. Pero kapag yung mababaw. Ano yun, scammers? Parang kapag mababaw na yung bulsa, nauubos yung mga savings, kaya nang sa scam na. Okay. Or mga tamad lang talaga. Tamad na akala nila lahat ng tao kaya nilang maloko. Which is sometimes true. Na-scam ka na ba? Oo. Tingin ko naman tayo, makilatis naman. Ako nung na-scam ako, talagang galit na galit ako sa sarili ko. Nilito ko, parang bakit ako na-scam? Never ko pa itong makukwento kasi alam kong ma-judge ako. Totoo. Wait lang, muna tayo. Bago natin pag-usapan yung mga scam. Kasi nakapag-episode na tayo ng scam. Yung time na yon, wala akong ma-share talaga kasi hindi talaga ako pumapatol. Di ba? Feeling ko alam niya kasing mapapag-usapan ulit natin yung scammer memes. So, what if yung nang-scam pala sa akin ay client? Sige, pakilala muna tayo. Ako si JP and I don't know if I'm proud to say na na-scam na ako finally. Alam mo, di ako naniniwala na nito ka lang na-scam. Hindi. Ito siguro yung full-blown na-scam ka na dati for sure. Hindi ka pa nabudol-budol sa MRT? Pagbaba ng train? Budol-budol na ano? Alin? Mga nang-snatcher, ganun. Scam ba yun? Kasi kung yun, marami talaga. Scam pa rin ba tawag doon? Well, sakop na rin ang scam. Yun naman pala, ito naman, oo. Kinuwento ko nga dati yung kay Alicia Keys, di ba? Tomorrow na yung concert. May tickets pa. Doon nga ako kumuha. Tapos pagpunta namin doon sa ticketen, sabi nung I'm sorry to tell you, but you have been scammed. Na-check mo ba kung Alicia Keys or Alisa Alano? Sa bagay. Sabi ni... sige na nga. Okay. Ako si Tonette at siguro yung pinakamahal na dulot ng scam sa akin, yung Alicia Keys. Magkano nga yun? Hindi ko na maalala mo. Tapos, ibang hindi bansa ba yung yung dog? Yung D's for dog? Hindi ba yun? Hindi tumuloy yung pag-scam. I knew I was being scammed. Proud ka pa. You are a scammer. Ako si Tonette at ito ang Walang Kwentang Podcast. Watch it first on YouTube. Powered by GCash, G-Ensure. Maging scampate for only 30 pesos, good for 30 days. #peace of mind, #i-GCash mo. Tara, yung ganda nung hashtag. Yes. Peace of mind. Witty. Ang galing na nakaisip. Sabi niya, oh my God. Bigyan ng promotion yan. This is for the Can Lion. Witty yun. Mag-hi muna tayo sa ating live audience. Yes. Ngayon. Hello, guys. Hello, guys. Woo!
Hello, dyan. Yan. Thank you. Ang dami namin dito. Ang grabe. dami. Pasensya na dun sa mga nasa labas na naulan na hindi na talaga Monday nakapasok. night bumabagyo. As in, salamat Pero sa support. andito pa rin sila. Maraming salamat, Yes. guys. Thank you. Mainit. Game. Okay, sige ako na muna. Yung akin, so ito na nga. So nandito kami ngayon sa cafe, sa Basta Cafe. So, before... Ano yan? Before- Before tayo? Oh my God! Charing. Si OAP. Scam nga tayo. Wala ka pala tayo. Naalala mo yung nasa ano tayo? Yung sa podium ba yun? Yung nag-i-interview tayo ng mga barista. Nag-interview tayo sa podium? Oo, te. So ako yung nauna. Kasi nga ako yung HR, ako yung assigned HR ng Basta Cafe. Habang hinihintay ko kayo, so cellphone, ganyan. May na-receive akong message. Tapos, so open ako, ganyan. Tapos sabi doon, so dahil nakaipon ako ng ganitong amount, pwede ko na siyang i-redeem. So click yung link. Kasi click ako ng link kasi parang, ay, redemption. Tama! Oo, so clinic ko yung link. So pumunta na doon sa website, ganyan. Legit yung yung website. As in, tapos, first page pa lang, nandun na lahat yung mga pwede kong i-redeem. As in, yung unang image kasi, MacBook Pro. Ang pwede mo i-redeem? Oo. Oh my God. So ako, click ko yun. Ang dali, hindi na hirapan sa yung scammer ba? Click ko talaga. Parang, ay, MacBook Pro. Okay, ito tayo. Tapos clinic ko na. Tapos, pinapunta na ako dun sa login page. Sinisip ko, login page. Tapos email, tsaka password. Pero di ba kasi sa GCash, hindi naman email yung ginagamit. Di ba number? Oo. So ako naman, lagay naman ako ng email. Kasi, lagay ako ng email. Tapos, first try pa lang, as in nakapasok na ako dun sa account. Tapos parang nagtataka ako, okay, so parang sa isip ko, may email pala akong ginamit. Tapos di ko sinaisip talaga na number yung ginagamit natin sa GCash, di ba? After nun, nung nakalogin na ako, andun na ako sa, anong tawag doon yung kapag may mga card details na. So ako Transaction. okay, nilagay ko yung card details. Oh my God. Hindi ko alam talaga kung ano nangyayari. Kasalanan nyo to eh. Ang tagal nyo dumating. Tapos, parang hindi kasi naglo-load. Hindi Yung ko pa CVC, nalalagay yung CVC. Oo. So, hindi, parang nire-reload ko siya lagi, ganyan. Tapos, babalik uli ako dun sa, Ba't nare-reload? hindi ko alam. I think it's God speaking. I think so. Tapos ako naman, hindi ako nakinig sa sinabi ni God. Bumabalik talaga ako dun sa first step. Gusto ko yung MacBook Pro. Parang yung guardian angel mo. Parang, ang bobo. Tinutulungan na kita. Kasi na yun, nung dumating na kayo, parang doon ko na na-realize, it's a scam. As in, inuulit ko talaga yung step lagi kasi nga naglolo ko, bigla, ganyan. Buti naglolo ko. Yun nga, parang I think doon ko na na-realize na bakit naglolo ko. Tapos yun na, parang... Kasi may price eh, na parang yung yung MacBook Pro, parang Hayok naman sa bagong laptop. Hindi ko rin alam. Kasi may price. Kunwari MacBook Pro, tapos andun yung price. So baka, kapag nilagay ko yung card details, yun yung mababawa sa akin. May feeling lang ako if ever natuloyin, ganun yung mangyayari sa akin. Medyo hindi ako participate, if you remember correctly. Pero hindi mo nga naaalala na. Hindi ko na naalala. As in, medyo na ako sa sarili ko na parang, bakit ako na-scam? Muntik lang. Ay, napapanigilipan ko pa rin siya hanggang ngayon. Wow! Actually, ang galing Nag-message. na nga nila. Minsan, yung mga email address at mga nagte-text, hindi na siya unknown number. Oo, hindi Parang na. may lumalabas na talagang name. Ang galing naman. Paano nga ba yun? Ang galing. Kasi dati parang kitang-kita mo na talaga na scam siya. Dito pumapasok yung advantage na pagiging grammar Nazi. Oo. Tsaka yung mga tama yung spacing. Oo, yung period, nasa tamang kalalagyan, ganyan. Dati madali. Una, pag galing naman sa isang regular number, syempre hindi na yun galing Yung parang agent brand. po ito ng ganitong kumpanya. Tapos may mali-mali yung grammar. So di ba hindi mo rin ako masisisi? Kasi nga Actually, hindi na talaga medyo gumagaling na nga mga scammers Oo. ngayon. Even mga websites
websites. May mga websites ngayon na, kunyari, GCash, magpapanggap siya na GCash. Pero actually, hindi talaga siya GCash. Or kunyari, yung mga letter O, papalitan na nila ng number 0 kasi hindi mo naman mahalata. Sa email, minsan, ang ginagawa ko, dinodouble check ko kung ano yung, anong tawag doon? Yung extension. Yung at, oo. Kasi kapag at Gmail, parang ay, hindi totoo. Oo, hindi or talaga. At Yahoo. Totoo. Lalo na kapag Hotmail. Uy. And sa mail. Ang luma, pero totoo. Gumagaling na sila. I-check ang policy terms kung covered. Hindi ko na rin alam kung paano nila nakukuha yung mga numbers natin. Meron akong theory na yung mga pinagsasignan natin dati nung pandemic para makapasok sa mga establishments. Totoo. Binibenta yun. Feeling ko, binenta nila. Kasi saan naman makukuha yung bakit sobrang daming naman nakakapag-text sa atin? Or unless meron kang ex na so medyo hindi kayo okay yung breakup, pinagkakalat niya yung number mo. Pwedeng ganun yun. Could be. Or mga sinusulat sa CR. Sa likod ng Sa likod ng post. Pero ako naman, nakikita ko maraming nagme-message na ganito. Yung Phil post. Ay, oo. Naloko ka na din. Munti ka na. Muntik na rin. Kasi dahil nga, sobrang addict tayo sa online shopping. So yung Phil post, ito yung message na dumating na yung package. Pero kailangan mong may i-click ka within a few days, ganyan-ganyan. Tapos ako, naka-receive ako ng ganon Phil post. Pero prines ko. Pero hindi kasi ako nag-online shopping. Sa totoong buhay hanggang ngayon, wala ako hindi ako kilala ko kasi sarili ko eh. Kanina nga, yung walang self-control. Kanina, di ba nagpaalam ako sa inyo? Sabi ko, sige, dadaan lang ako ng grocery. Bilang parsley. Ano na magkano yung bill namin? Okay. 4,000. Kasi napadaan kami sa Crepes. Yung self-control talaga. Parang hindi na yun scam. Kasi na yun may willingness. Pero yun nga, kaya nga hindi ako or online shopping kasi nga yung kapasidad kong gumastos. So, hindi ko alam nung nag-message yung Phil post, agad-agad kong clinic. Pero kasi ako, ang iniintay ko kasi ito yung time na bumili ako ng painting. Bumili ako ng painting nang galing Singapore. So, parang hinihintay ko siya. So, parang naisip ko, baka yun yun. Pero hindi ko rin naisip, parang bakit Phil post? Baka may yung may delivery center na siguro, sa Pilipinas. Tapos pagka-press ko nun, naglalagay na rin ako ng details. Parang bigla na lang ako napatigil. Tapos may message ko yung taga-gallery na parang, are you already going to send the painting? Ganyan-ganyan. Tapos I received this and so, oh my God, no! Ganyan-ganyan. That's a scam. Oh my God. Singaporean pa yung nagsabi sa'yo. Hindi, naman. Taga-Singapore pero Pinoy. Hindi ko naman naikalat sa abong. I-check ang policy terms kung covered. Scam ako. Anong dapat kong gawin para maging skampante? I suggest, may ka na ba? G-Insure? Express Send Scam Insurance. Yes. So meron ka din nakita tuturuan ka? Wala ka pa. Wala pa. Wala kang G-Insure. Express Send Scam Insurance. Wala Gcash. pa. Pero may Gcash ka. Meron, of course. So madali lang to. Yes. Tuturuan kita. Okay. So tuturuan kitang mag-avail ng G-Insure sa Gcash mo. So for only 30 pesos, mas mura pa sa mga pinagbibili mong mga luxury items. Uy, grabe. Wag mo naman. Walang victim blaming dito. May protection ka, good for 30 days for up to 15,000 pesos. Terms and conditions apply for our covered scams. Oh my God. Thank you. Asan na yung phone mo? Tuturuan kita. Gamit sa pag-record. So, ganito. Huwag kang magsisend ng Phil post. So, punta ka sa GCash. Super dali lang to. Super easy to avail. Okay. At nakakakampante. Nakakaskampante. I think ang pinaka-importante na dapat meron ka ay data. Okay, that's it! Ang dali naman pala! Amazing! Tas. Thank you, G-Insure! Thank you, Gcash! G-Insure! Nakita ko yung yung message. January 2025. Ayan yung... Talagang... Hindi kapag yung kapag nagbabayad ako dun sa Globe One app.
Ito siya, dito siya lumalabas or kaya kapag... I love Globe One app. Oo, kaya kapag ginamit ko yung GCash to use dito siya nagsisend. So, legit siya. Na. Oo. Ano nangyari yun? Tapos, ito yung message. Parang, you have 3,022 points expiring tomorrow. Click the link to redeem luxury gifts before they expire. So ako, click talaga ako. Luxury gifts eh. May EPC ba dyan? Kasi tingnan mo talaga, May luwebe ba? Andun lahat. So, parang, baka naman tama naman talaga. Hindi talaga. Hindi. As in, ang tapos, naman. nung chinek ko kasi yung yung website, hindi ko chinek agad eh. Nung na-realize ko scam, chinek ko yung website. As in, gcash.sdcvrf. Ay, oo nga. Diba? So, paano sila nakakapasok? Ang galing, hindi ko alam. I-check ang policy terms kung covered. Pero grabe. Hindi, tsaka kung hindi siya nagre-reload, feeling ko, na-scam ka, diretso ka nag-scam. Chinek ko agad yung account ko. Wala naman nabawas. After nun, sabi ko, I wanna live my life to the fullest. Tomorrow is ever promised. Ayan, shopping siya. Yung isa naman sa akin, nakwento ko na yun dito, nagpapanggap naman na ibang tao, na siya yung kakilala mo. May nangyari ka na ba mga ganong scam? Hindi pa. Dahil dun sa nangyari na yon, kapag meron akong mga friends na manghihiram ng pera, mangungutang, may ako, questions. Sige, try nga natin. Kung talagang friend mo ko. Mabait ba ako? Kung talagang friend mo, kung meron ako sasabihin sa yung scenario. Kung meron na lang isang live best. Ito totoo. Kasi parang, yun yung sinabi ko kanina na ito yung mga bagay na maiirita ka rin sa sarili mo. Kasi nga, okay ka naman, makilatis ka naman, di ka naman nabubudol-budol ng... basta-basta. Nang basta-basta. Pero, bakit biglang na-scam ka pa rin? Kasi nga, gumagaling na talaga. Or baka may mga pinagdadaanan scammer ka nung panahon na yun. Wala, sure ako. Nung kwento ko na to, yung sa tatay ko. Nagpanggap siya na tatay ko. Tapos yung unang message niya sa akin, san ka? Yung tatay ko, hindi ako sasabihan ng san ka. Paano? Hindi niya tatanay. Hindi ka niya hanapin. Tsaka may tawag sa akin yung tatay ko. Kami-kami lang yung nakakaalam. Ang alam na nilang lahat Kasi sabihin ngayon. mo pa, pati yung password ko sabihin mo na rin. So parang yung message na yon, hindi ko masyadong ininda yung saan ka. Nanghihingi siya ng pera yung tatay ko. Tapos Ano to, text message? hindi, Facebook. Okay. Tapos basta nanghihiram siya ng pera. Yung tatay ko, hindi naman siya nanghiram ng pera. Mm-hmm. Pero inisip ko, syempre pag mag-overthink ka na parang baka ito yung first time. Na hinahanap ka niya. Hinahanap ako na ganon. At di ako tatawagin ng pangalan na kung paano niya ako tinatawag or manghihingi siya ng pera. Tapos, habang mini-message niya ako sa Facebook, mini-message ko yung tatay ko. Parang, panasan ka? Ganyan. Nandito lang sa bahay. Ganyan. Ba't mo ko hinahanap sa Facebook? Ganyan. Tapos, yun na. Nag-start na yung investigasyon. Ang problema lang, dahil nga impatient ako, dapat, ang ginawa ko, muna kami. Nagkaroon muna ng mahabang transaction. Conversation. Kaso nga lang, dahil sa galit ko, na-confront mo na siya agad. Na-confront ko kagad. Kaya wag niyo ako isasama sa mga yung mga police yung investigation kasi na-start wala. Galit na siya. Sabi na, ma'am, nag-uusap lang tayo dito, ma'am. Sinabi ko kaagad, manluloko kayo, ganyan. Di ka ang tatay ko, alam namin to, ganyan. Paano kapag yung scam pala ay ampon ka? Okay. Pero yun talaga, yun yung isa pang bagay na kapag, kung hindi man tayo ang masascam, yung mga loved ones natin na, syempre yung mga parents natin or although yung mga parents ko naman, hindi naman sila yung tipong naniniwala sa fake news madalas. Pero, madalas din sila yung pag sinendan ng link, bubuksan agad. Kaya yung rin namin, family group chat, parang every now and then, may magsisend yung kapatid ko na, wag nyo pong i-click ang ganito! Scam po ito!
Para sa mga boomers. Lagi may ganun. Kasi hindi rin natin masabi. Minsan, taing-tais siya. Tapos yun pala, merong naklik si Papa sa Facebook na binigay niya yung OTP. So, nababawasan siya? Hindi ko na alam kung ano nangyari. Pero na-recover namin yung Facebook account niya. Tapos, ayun, apparently, hindi lang siya. Parang dun sa group nila, sa church group nila, ang dami. Kaya yung mga nanay at tatay natin natututo na mag-Instagram eh. Huwag nyo nang agawin ang Facebook sa kanila. Pero yun, yung OTP. Actually, yung OTP. Medyo scary yun. Oo pag binigay mo na yung OTP, tas yun nga, bago pa ako makapag-investigate, na-reveal ko na agad dun sa scammer. Na scammer siya. Na alam namin. Alam mo ngayon minsan, kasi naalala ko yung isa, yung hindi mo na alam tuloy kung talagang nangangailangan yung tao. Diba? Kasi meron akong receive parang last month sa namin. Yung doon. Nag-message sa'yo? Ka-close namin eh. Kasi nga, kapag dinadala doon, ganyan. So, ka-close ko yung ganun kami ka-constant na nag-message. Tapos bigla siyang nag-message na kailangan niya ng pera. Tapos ako parang, hindi naman ganun yung closeness namin. Oo. So, doon ako nag-investigate. Tapos wala na pala siya doon. Tapos parang, tapos nag-message. May isa pang message siya na nahack daw siya, ganyan-ganyan. Tapos nag-send din ulit. Parang the math is not mathing. Ano daw? Hindi ko na Ano ba naman to si JP? Hindi naman... Replyan ko ba for the clout? Hindi yan ang totoong investigative journalist. Hindi ko na nireplyan. So parang ako, baka na-hack to. Or dahil nga na-fire. Or kung ano man. Baka nang sa scam na rin or something. Oh my God. Ganun. Kaya hindi talaga ako ng scamming. Yung talaga yung luxury goods. So, alam nyo na mga scammer, hindi nyo makukuha si JP sa mga yung kailangan ng awa, hindi. Pero kapag yung luxury, kapag bibigyan nyo siya ng luxury goods, ang dali kay JP. Meron pa ako dati, pero hindi ako personally. Nangihingi ng pera dahil may sakit yung tatay niya. Kilala mo? Kilala ko. Hindi sa akin ginawa. Pero akala ko sa isang tao lang ginawa. Pero apparently, marami siyang sinesendan. Tapos... So parang more chances of winning, gano'n? More chances of winning. Tapos yung mga kakilala ko, nagbibigay sila ng 5,000. Merong umabot 10,000 yung binigay. Tapos ang ginagawa niya, nagsisend siya ng picture ng tatay niya na nasa ospital. Award. Na nakakaawa. As in may tubo, ganun. Pero parang naulit kasi siya. Nung una parang lola, tapos naging tatay. So parang nung second time na nagsisend siya, parang sakitin talaga yung pamilya mo. Tapos lagi na lang ospital na natutubuhan yung ganun. Isa yung sakit, ganun. Hindi ko na alam. Pero... Ay, hindi mo na-investigahan? Busy ako, ma. Saka second hand info na. Tapos, nung may isang nag-investigate, ito talaga yung totoong investigative journalist. Charing! Yung picture ng tatay niya, hindi niya tatay yun. At hindi yun sa Pilipinas. Nasa Google lang na picture. Oh my God! Ang galing. Maggagamit na lang ng picture, ginugel pa. Oo. Kasi pwede kasi ngayon, ang tawag doon sa Google, yung para image search yun. So, pag in-image search mo, makikita mo, tas yun, hindi talaga siya yung tatay niya. Kasi, tas sa ibang bansa na picture. Pero kasi pag nakita mo talaga yung picture, maawa ka talaga. What if tumutulong lang siya? Kasi kung hindi niya nga tatay. Ako talaga, inahanap ko talaga yung goodness. The goodness. Pero yun, tapos ang dami ng nahingan. Kapag bigay ng 5Q ko yung iba, ng 10Q. Tapos itong mga nagbigay, hindi sila mayayaman Mga mga kilala PA, lang niya. Oo, ganyan. mga kilala niyang mga... Gigigil ako sa mga ganyan. Sa totoo lang. Yung mga niloloko pa, yung mga hindi rin naman kalaki. Hindi rin naman malaki yung sweldo. Na nag-ooperate lang talaga sa kindness. Oo. Ay, may isa pa. Nakwento ko na to sa'yo eh. Pero... Ay, oo, totoo. Tapos parang, blip na lang yan. So, nung tumawag siya, tagal na nung last ko siyang naka-work. Parang tumawag to 2020, sabihin natin 2021, 2022. Last ko siyang naka-work ay 2018 pa. Tapos biglang magme-message. Tapos tumawag. As in, tawag, walang text. So parang ako, sinagot ko naman. Tapos yun, parang nangiram siya ng pera kasi yung nanay niya nasa ospital, kailangan lang ng pampagamot, chuchu-chuchu. Tapos parang ako, sabi ko na lang, pandemic kasi, so wala rin akong savings. Kasi alam ko
ko na eh. Tama. Tsaka ibig sabihin, para umabot sa'yo na hindi niya ka-close. Ibig sabihin, yung mga super ka-close niya, hiyang-hiya na siyang hingan. Tapos yung mga ganyan pa, parang may ano patuloy, parang mapapaisip ka, masama lang ba talaga akong tao na ayoko magbigay kasi nga na ano na ako dati. Naloko ka na. Naloko ka na dati. Ganun na lang kaya nga minsan ang dami ko talagang tinatanong, sorry. Minsan nagtatanong talaga ako, ikaw ba talaga yan? Totoo! As in, parang kahit nung college ako, nakwento ko na yun, na-scam ako nung college, diba? Oo. Tapos parang bait, yung parang kabait, galit na galit Ano ba yun? yung sarili Kabaitan ko. ba yun? Or kabobohan? Di ko na rin alam. Kasi parang, ang awa ko sa kanya kasi wala daw siyang, hindi nga siya makauwi. So, kailangan niya ng pera pang uwi. Papunta pa lang ako ng UP noon na, hindi pa ako, hindi, gagamitin ko pa yung pera na yun. So, nagbigay ako sa kanya na, nagsinungaling pa nga ako. Sabi ko, 50 lang po yung meron ako dito. Ang baon ko nun parang 120. 50 pesos? Inutang. Kasi kailangan na niyang makaano. Tapos sabi niya, ibabalik ko to sa'yo. Nakwento ko ba to? Hindi pa. Ibabalik ko to sa'yo. Papunta, MRT yun. Kasi feeling ko nga maliit ako. Tapos feeling ko, I look kind. Kasi lagi ako namubudol talaga ng ganyan. Anyway, papunta ako ng UP. Paakit ako ng MRT. So, binigyan ko siya ng pamasahe. Tapos sabi niya, ibabalik ko to sa'yo, ne. Ganyan, mamaya. Pag kailangan ko lang talaga makauwi. Saan ka ba? Sabi ko, sa UP, Diliman po ako. Sabi, ay, oo, alam ko yun. Sige, doon tayo magkita. Sige po, ako naman, parang akala ko lahat alam yung ano. Sige po, sa CMC po ako doon. Alam mo, parang 5 p.m. hindi ko na-imagine to. 5 p.m. po, kita tayo. Doon po ako sa lobby. May naghintay ako. Tapos parang sabi nila ng mga kaibigan ko, Tonet! Siritong galit na galit ako sa sarili ko talaga. Di ako pinalaki ako ng nanay ko na talagang mapagmatsyag. Galit na galit talaga ako sa sarili ko yung para sa 50 pesos. Pero malaki kasi yung 50 pesos noon. Tsaka kasi kapag yung nanghiram sa'yo, yung kilala mo naman, tas in person, naganyan na rin ako mga tiga-prod. Kairita, no? Yung inutang niya sa akin 5K. Ang mahal naman. Script ko na ko nito. Wala ka ng 5K mo? Kasi as in, na siya, Walang-wala. umiiyak na siya, ganong level. Tapos wala na. Tinagay na. Hindi na siya nakabalik din sa prod. Parang kilala ko yan. Tama. Pero kaya meron ako mga tao, mga kakilala, na minsan pag magbibigay ka sa kanila, yun yung perang okay na hindi bumalik. Kaya mo na parang, yung may feeling ka na, feeling ko hindi na to babalik. Oo. So siguro 20. Parang, ang inuutang, 5K. Okay lang ba kung 100? May nagsabi kasi sa akin yun, next time kasi kapag magpapautang ka, isipin mo na lang, hindi na talaga yun babalik sa'yo. So kung magkano na lang yung tingin mong kaya mong i-ano. So, talaga ba? Di 20. Kasi lahat ng pera dapat bumalik sa akin. Ano yung magbibigay lang ako ng any. Lalo pag PA ka, ano to? Grabe talaga yung 5K. Grabe, nakibibigay ka ng 5K. Ang yaman mo naman. O dahil nga umiiyak na. Oo, tsaka marami na rin siyang nahiraman. Kaya nasa tracking kami nito, tracking yung eksena. Di ba kapag tracking naman, minsan yung AD lang yung nagwo-work, ganyan. Pero parang kailangan mo na rin sumama kasi nakakahiya, baka sabihin hindi ka nagwo-work. Pag script con, kailangan talaga sa Kapag sobrang sikip kasi. Hindi. Sobrang sikip. Siguro pag PA pwede, pero script con kailangan sa tracking. Go. Hindi yun yung point. Yung point ay, nasa tracking vehicle kami, doon niya ako inutangan. Oh my God. Nasa van pa kami na. I still remember that night. Sana may 5K ako ngayon. At least hindi ka naman natuloy doon sa luxury goods na Buti na lang. Pero sayang yung MacBook Pro. Wala ka bang bago laptop, no? Hindi pa bago laptop mo? Hindi. Pero maayos pa naman yung laptop ko noon. Yan kasi mapagkaganda mga bagay. Ito yun eh. I still love you. Hindi naman kailangan. So, sa mga nangyaring to, may paraan para maprotektahan tayo. Yes. So, merong essential added protection ang GCash. Totoo. Through G-Ensure. Ito yung Express Send Scam Insurance. True. Actually, hindi ko to alam. Tapos nung nabasa ko to, winner. Di ba nung nabasa mo parang, uy, Essie. So kasi minsan nga, sa totoo lang, hindi na enough yung mapagmatyag, makilatis. Hindi enough. Hindi na rin enough yung parang meron kang mga senaryo na sabihin para malaman. Totoo.
Oo, parang hindi na, I think hindi na dapat victim blaming talaga. Oo. Na, ko kasi sinabi na nga, huwag ibigay yung OTP, bibigay mo pa rin. Meron pa rin ba hanggang ngayon? Meron pa rin, ma. Kasi minsan ako, kasi nga nung nangyari sa akin, ganun din ako dati. Yung parang, ba yan? Sinabi na nga, nabi na nga huwag bibigay OTP sa iba, di ba? Ganun. Pero nung nangyari sa akin, minsan talaga maano kay, lalo pag ang dami mong iniisip, or minsan kailangan minsan nasasaktuhan ka eh. Oo. At saka minsan kailangan mo talaga ng pera na parang mag-send ka ng ganito para may makuha kang pera pabalik. Ganyan. O yan, yung parang ikaw or hayok na hayok lang talaga sa yaman. Ang naisip ko kasi doon, parang, ay, pwede kong ibenta na yung laptop ko ngayon. Pera! Pero yun, so natuwa ako na merong G-Insure for as low as 30 pesos. Na good for 30 days. Good for 30 days na yung protection. Mas mura pa sa, ano mga bagay na mas mura? Mas mura pa sa kape. Oo, tsaka mas mura na yun kesa maloko. Maloko ka ng 5,000, diba? ng 10,000, ng 1,000. Yun, 30 pesos. Good for 30 good days. For 30 na essential days. added protection. So itong G-Insure Express Senscam Insurance or ESSI or SC. So yun nga, essential added protection siya sa mga threats like social engineering. Papa-explain ko to sa iyo. Social engineering and account takeover and online shopping fraud. Ano ang social engineering? Yung social engineering, I think papasok na rin yung parang sa'yo. Yung social engineering, yung nangyari sa'yo, ito yung nagpapanggap, isang manloloko, nagagalit na agad, na nagpanggap. Nakakilala mo or kamag-anak mo or representative ng GCash or ibang company na ang galing, na hindi mo in-expect na scam pala kasi nga mukhang legit. So yun yung social engineering. Doon mag-fall yung sa'yo. Nakwento ko na ba yung sa Hindi, yung kay mama, nakwento ko na ba yun? Hindi. Tinext ako, na hinahanap din ako. Parang ako, never naman ginamit ni mama yung text message. Kasi laging sa Facebook yun eh. Okay. Tapos parang, bakit sa text message to? So, tinanong ko parang, bakit ka nagte-text? Wala bang internet? Tapos, sabi niya, wala eh. Kasi yung nanay ko, kapag walang internet, makakahanap ng way yun para ma-message pa rin ako sa Facebook. Maglalakad ng konting di pa. Oo, para sabihin, may bill na. Bakit di ka nagbayad? Bigla ko naalala. Yon, that's social engineering. Social engineering talaga yung tawag sa kanila. Ang galing. Next, account takeover. So yung naman, account takeover. So may tao, meron na namang manloloko na na-hack yung account mo ng for example, GCash, ganyan. Tapos, hindi ikaw, kundi yung manloloko ang nakapag-express send GCash. Grabe, no? Okay. Tapos, so yung last, yung online shopping ito, fraud. sobrang talamak. Oo. Talamak. May nagpanggap na brand. Bumili ka sa brand. Nagawa mo na ba yun? Bumili ka sa brand. Tapos akala mo, totoong part siya ng brand. Tapos nag-send ka ng GCash sa kanya. Hindi pa. Yung scammer. Yung via email. Via email. Parang as a brand siya. Nagpapanggap siya as a brand. Ito, totoong tao. Totoong tao na akala mo galing siya sa brand kasi mukhang legit naman. Englishera, halata, ganun. Tapos, para makatipid, kasi discounted. Kapag sa kanya bumili. So, parang siguro, iisipin, employees discount, ganyan. May mga ganun diba? So, syempre, kahit ano lang yan, 500 pesos, makakatipid ka pa rin, diba? Nabudol din ako sa mga ganyan. Pero legit siya, yung mga... Oo, marami naman, kahit mga perfume, ganyan. Kahit dupe lang, no? Pero yon, so, kasi pag employees discount, alam mo naman medyo mas malaki yung makukuhang, mas mura talaga. Di ba? Parang 30. Parang mga ganon, oo. Lalo sa mga perfume nga na imported. So yun, may mga ganon na nagpapanggap. Tapos bigay ka ng GCash, Express Send. Tapos after nun, wala na. Kasi hindi naman talaga kayo magkakilala eh. So pwede ka niya i-block, pwede ka niya hindi nakausapin forever. Kasi hindi naman kayo friends. Kasi ibang number yung gagamitin. Yes! Alang-alang sa makatipid ng Tapos yun, ending. Lalong wala. Mamaho ka ngayon. Wala ka mabango. Ang isa ko pang nung time na naghahanap ako ng mga apartment, merong mga iba na kailangan mong magbayad para mag-view.
ka magbabayad? Yun na nga. Tapos parang ako, alam ko namang, bakit kailangan mag-view? Tapos parang gusto kong replyan yung mga tao na nandun, nagko-comment, nakala nila totoo. Kasi parang too good to be true yung presyo ng mga condo unit na parang... Masyadong mura. Tapos, pero kailangan mo magbayad to view. Tapos yun nga, merong mga paisa-isa na scammer to, ganyan-ganyan, kukunin lang yung pera mo, ganyan. Hindi nyo kailangan magbayad para mag-view ng unit. Grabe no, sa lahat na gagawan talaga ng paraan. Sa lahat. Sa lahat talaga, ma. Pati sa pag-ibig. Visit ka! Pero yun nga, kaya nga thank you sa GCash. Sa GEnsure, for only 30 pesos, good for 30 days, up to 15,000 pesos yung coverage. Yes, yung Express Send Scam Insurance. Yes. Tapos, big or small scammers, tepok. Yeah. Covered. Don't you dare! So that's GEnsure, ESSI from GCash para maging skampante tayo for only 30 pesos for 30 days. Policy, terms, and conditions apply para to sa mga covered scams natin. Insurance yan para sa mga covered scams. Yes, 15,000 pesos coverage para dun sa mga binanggit nating scams. Ayan. So yung ESSI, Express Send Scam Insurance. So, insurance yan, laban sa mga covered scams. Mabilis, madaling i-avail. Oo, sobrang dali. Nakakakampante. Yes. Thank you, GCash. Yes. Again, Scampante. Worry-free, extra safe. Ano pa? Ayan. So, sa mga brands dyan, tulad ng napakamahal naming GCash. Yes. Thank you for making us Skampante. Yes. Lagi yan. Thank you, GCash. So, sa mga brands dyan, baka naman you'd like to partner with us, feel free to email us at ang walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us and subscribe to Ang Walang Kwentang channel sa YouTube, sa Spotify, Ang Walang Kwentang Podcast. At kung meron kayong mga sariling scam stories na nalagpasan nyo because of GEnsure, mention us on X, Instagram, TikTok using the hashtag Ang Walang Kwentang Podcast or AWKP. Share with us yung mga skampante moments nyo with GEnsure. True. Tapos, pag-usapan natin yan sa Ang Walang Kwentang Podcast after podcast chikahan. Tapos pwede nyo doon i-share yung mga funny moments nyo na muntik na kayong ma-scam bago kayo naging skampante with GCash. Yes. So, thank you GCash. Thank you GEnsure. Hashtag peace of mind. Hashtag i-GCash mo. Yes. Thank you, GCash. Thank you. Bye-bye.